Hello mga guys! Kumusta kayong lahat? For today's video ay pupunta tayo sa Sagada. Sabayan niyo ako guys na itutour ko kayo sa Sagada. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na, let's go! Pagdating namin sa may signage na Welcome to Banaue ay bumaba kaming lahat mga guys para mag-picture-picture for souvenir. Tapos dito sa may gilid ng kalsada ay maraming mga tinda. Ito mga guys, binibidyohan ko siya. So pwede kayong pumili dito kung anong bibilhin nyo. Then nag-stop over kami dito sa may Banaue Rice Terraces. Ito ang ganda-ganda talaga mga guys. Kaya bumaba kami para mag-picture-picture na naman kami dito. Kasi ito talaga yung nakita ko lang sa may libro. Ngayon nakita ko na talaga siya sa personal. Sa patuloy na pagbiyahe namin mga guys ay ayun bumagsak ang malakas na ulan. Parang may bagyo ata. Ito yung itsura niya mga guys sa daan. Patuloy ang biyahe namin, itong itsura niya. Pagkatakot ang daan. Pero kinaya naman ang driver namin. Dapat talaga pag ang pupunta kayo ito sa may Sagada, dapat magaling talaga yung driver niyo kasi mahirap ang daan dito sa papuntang Sagada. Napakatirik ng daan. At eto naman mga guys, welcome to Sagada! Nandito na kami sa Sagada at dumidiretso kami dito sa aming tulugan. Dito sa Ilyas de los Caballeros. Dito kami nakastay mga guys. At dahil pagod ako sa biyahe ay dumiretso ako sa aking room. Tatlo kami sa room mga guys. Itong mga kasama ko ay kasama ko din sa biyahe. Actually, nag-book ako sa Facebook doon sa Kilometer. Doon ako nag-book and then mag-isa lang akong nakiki-join doon. Yung mga kasama ko is meron ding solo joiner, meron ding group joiner, meron ding couple joiner. So, nagsama-sama na kami sa biyahe papunta dito sa Sagada. So itong mga kasama ko sa room, pareho kami mga solo joiner na mga females. So pinag-isa kami sa isang room, kaming tatlo na mga solo joiners. Iba din yung room sa mga lalaki na mga solo joiner, iba din yung room sa couple joiners, iba din yung room doon sa group joiners. Sa totoo lang mga guys, sobrang tipid talaga pag makiki-join ka lang sa grupo kasi lahat kayo nagbabayad. 12 kami lahat So lahat kami magbabayad. Kunyari may babayarin. Lahat kami magbabayad. So sobrang tipid talaga mga guys. Kaysa pupunta ka lang ng Sagada na mag-isa. Which is kargo mo lahat ng mga babayarin. Mga guys, umalis kami ng Metro Manila ng around 10 p.m. So dumating kami sa Sagada na around 10 a.m. din. Pumabot ng 12 hours yung biyahe namin. Kaya pagdating namin talaga doon sa pinagstayhan namin is natulog talaga ako. Pinatulog kami and then mga 3 p.m. nag-start na yung tour namin. Eto na nga, pupuntahan na namin ang Hanging Coffins. Sa aklat ko lang talaga ito makikita mga guys ang Hanging Coffins. Ngayon nakikita ko na siya sa personal, yung itsura niya. So bago makapunta doon, ay kailangan magdaan muna dito sa may booth para magbayad ng 10 pesos per person. At sa aming paglalakad ay nadaanan namin ang Church of Saint Mary the Virgin Cemetery. Ano yan? Yung November 1. Ano pa rin sa itsura nila? Alam mo yung Coco, di ba? Yung cartoon.
Yang lalaki sa unahan mga guys na naka-pink ang sombrero, yan yung tour guide namin. Siya yung mag-guide sa amin papuntang Hanging Coffins. Eto na nga, welcome to Hanging Coffins. Ito yung itsura niya mga guys na nakikita ko lang sa libro. Ayan, may mga nakahang dyan ng mga patay. Yung traditional way kung paano sila mag-living before. Yung ngayon kasi, itong present is yung nakita natin yung cemetery doon sa taas. Yan po is tinuro ng mga American missionaries sa amin, tapos inadapt na namin. Yung Christianity po, Christianism. So hanggang ngayon, bali yun na yung ginagamit. And dito naman, yun nga, tradition, walang bago yun. Bakit sila nihahang sa tradition? Yung kaugalian pa rin. And siyempre, bali, nakita natin yung maliliit na cabin. Yan po is nakabaluktot, fetal position. So, kasi dito po sa paniniwala nila sa animism, like reincarnation. So, yung fetus, di ba? Nakabaluktot. And then, pag mamamatay ang tao, babalik sa posisyon na yun. From womb to tomb. Yun, yung tinatawag naming sinangadil. So, yun. Yung last night ng lamay, ipapaupo sa upuan. Kaya may upuan doon. Sinama na lang dyan kasi wala nang gagamit. Yun, sa upuan niya. Sino pinapaupo? Yung namatay man. Yung last night Ipaupo na siya? lamay. Tapos, ang question, sino lang ang pwede dyan ihahang? Okay, so bali ang lahat po ng nilalagay dyan is old age. Meaning may apo na yung anak mo. Ganun. And siyempre, natural death. Like, hindi yung mga sadyang aksidente. Yung mga sickness. Katandaan lang. Okay. Tapos yung mga malalaki? Yan po is normal na nakahiga lang. And lalo na itong may cross, sila po ay dumaan na sa Christianism. Pero sabihin ko marami nang nagsimba time na. So may mga laman pa yun? Meron po. Yung itong mga bago-bago sa... Ay, may bago. Yung last po na nailagay dyan is 2010. 2010. Yes po. Itong maliit dito sa kanan. Yung brown. So yun, manggagaling sa bahay, buhat-buhat ng mga kalalagihan. Ako kasi doon sa burial day, yung una yung coffin. So yun, magsiset sila ng scaffolding para may way sila para paano i-akyat yung coffin. Isiset lang nila, and then pagdating ng tanghali, isusunod naman yung bangkay. So yun, from the house to here, buhat-buhat ng mga kalalakihan yung bangkay na nakabalot sa kuma. Ilang araw ang lamay? 3 to 5 days lang din. Yun. Pwede ka na rin. Galing sa taas ay sa bahay hanggang dito. Sila habang dinadala nila yung bangkay, sila po ay nagsisigawan, nagpapalakpakan at nag-aagawan. Kasi buhat-buhat nila yun. Yung bangkay na nakabalot lang sa kumot. Pagkatapos namin sa Hanging Coffins mga guys ay umakyat na kami pabalik sa taas. Pag-akyat namin, dumaan kami sa may Eco Valley. Itong Eco Valley, isa din siya sa mga tourist destination dito sa Sagada. Tinatawag siyang Eco Valley kasi pag sisigaw ka, mag-i-echo yung boses mo. Yan sa... Pasensya na po ang haba ng exposure niya. At eto na nga, 5 PM na kami nakarating dito sa taas mga guys galing sa may Hanging Coffin sa baba. So papunta na kami sa aming third destination which is ang Sumaging Cave. Sabi pa nila, hindi daw kumpleto yung pagpunta mo dito sa Sagada pag hindi mo mapuntahan ang Sumaging Cave.
Na-curious tuloy ako kung ano talaga ang meron sa Sumaging Cave kasi hindi daw kumpleto ang gala mo kung pupunta ka dito pag hindi mo siya mapuntahan. Kaya tara, samahan niyo ako. Tingnan natin ang Sumaging Cave. My God. Oh. Saan flashlight mo? Iwan ko sa bagay. Wala ko ba? Naiwan ko din. Papasok. Yan, take two, welcome, and kasama natin si Kuya Ralph. So yan, bale sa loob po meron tayong 2 parts or 3 parts. Yung first part po is yung hardest one kasi yun po, slippery part niya, madulas po. So yun, kailangan natin kumapit sa right side. May kapitan tayo dyan sa right side, pero ang kapitan nandun sa barangay hall. And yan, yung pagkapit Joke ba natin, yun? full lang po. Hindi yung 2, 3, o isa lang. Hindi naman pagkapit yan. Pagkapit, full lang siya. Opo. And, kung hindi natin kayang basta dire-diretso yung paglakad sa pagbaba, pwede tayong umupo or bend na lang, tapos awante lang. Gamitin ang... Kuya, pag-guide ako Ano po? Kumapit sa katabi. So yun, pagdating sa second part, doon mag-start yung mga rock formations. So in that part, we have to open up our imaginations so that we can, para makuha natin yung mga formations doon. Yun, para madali nating mag-gets. And so doon, sa second part, doon na tayo mag-start mag-picture-picture. Okay. Then sa third, optional na po yun. Yung bali yung water level doon is hanggang dito. Sa akin. Basa talaga. Luso. Tayo, sa ulo na. Opo. Optional naman po yun. Pwede naman dito. Pwede naman po. Hintayin ka lang ako. Meron ba lang ba? Hanggang dito sa akin daw. Yung bandito. And sa pagpasok po natin, dapat nasa linya tayo, one line only. And yung mga medyo mahihina sa paglakad, sila po yung nasa harap para makontrol yung speed natin. And reminder lang, if hindi natin makita yung daanan kung hindi na ilawan, sigawan nyo lang po yung attention namin. Tapos mag-adjust naman po kami. Girl, Lagi naman. dapat isa sa una, isa sa likod, kuya. The next day.
Good morning mga guys! This is my second day here in Sagada and at a very early morning at 4 a.m. ay pumunta na kami dito sa aming fourth destination. Pupunta kami sa Sea of the Clouds. At bago namin simulan ang aming 2 oras na paglalakad papunta sa Sea of the Clouds ay magkakape muna kami dito mga guys kasi may mga benta dito sa may gilid ng kalsada malapit sa gate sa may entrance para mainitan naman yung tiyan namin kasi sobrang lamig talaga dito mga guys ngayon. A few moments later. At eto na nga mga guys, sinimula na namin ang aming paglalakad paakyat sa bundok. Nagsimula kaming maglakad ng 4:30 a.m. Karating daw kami doon ng 6:30 a.m. Sabi kasi ng tour guide namin, mga 8 a.m. daw, unti-unti nang mawawala yung mga clouds doon sa bundok. Kaya para ma-enjoy namin ang matagal-tagal ang pag-picture-picture doon, dapat mga 6:30 ando na kami sa bundok. Eto na ginadaanan namin mga guys, may portion na sobrang maputik. Kaya sobrang putik ng mga sapatos namin, ng rubber shoes namin. Anyway mga guys, yung pupuntahan pala namin na bundok is ang tawag doon Marlborough Hills. So doon kami pupunta sa Marlborough Hills para makita namin ang Sea of Clouds. 2 hours later. Welcome to Marlborough Hills mga guys! Ayun na, nakikita na namin ang Sea of Clouds. Ang daming tao dito ngayong araw. As in, na yan. So, kinadayo din nila dito ang Sea of Clouds katulad namin ng mga hindi taga dito mga guys. Naggala lang dito sa may Sagada. Eventually. After 3 hours of staying sa Marlborough Hills mga guys, sa Sea Clouds, sa pag-picture-picture, ay pupuntahan na namin ang aming next destination which is ang Blue Soil Hills. Color blue daw ang lupa doon mga guys, kaya excited kami masyado lalo na ako. So habang naglalakad kami pababa, papunta doon sa may Blue Soil Hills, ay nadaanan namin itong mga kagubatan na ito. Sabi nila, isa din daw ito sa mga tourist destination dito sa Sagada, pero hindi ko lang maalam guys kung anong pangalan ng tourist destination na to, kaya pasensya na mga guys. Kaya ito, picture-picture din kami, gaya-gaya kami doon sa mga turista na nandito, para may souvenir din kami. A few inches later. Atin pa ka nung meron matipangan. At eto na mga guys, after 2 hours of walking pababa, dandito na kami sa aming destination, ang Blue Soil Hills. Ayan mga guys, nakikita nyo naman siguro na color blue siya. Actually, hindi siya man-made, ang sabi ng tourist guide sa amin. As in, natural daw talaga na ganito ang kulay niya dito. Kaya dinadayo ito ng mga turista kasi hindi siya man-made mga guys. Natural to talaga na color blue ang soil. Kagandahan pa dito, may mga tindahan sa gilid-gilid mga guys. Ang daming mga paninda dito. Kaya pag nagutom ka, pwede kang bumili dito mga guys. Ang mga inumin na pampalamig, mga pagkain. Ang dami mga guys, mga snacks. Kaya
Pag may pera ka lang dito, hindi ka magutom. Nakarating kami dito mga guys, mga 11 AM na. Sobrang init talaga, as in. Kahit mainit mga guys at pagod sa paglalakad ay worth it naman kasi pagdating namin dito sobrang ganda talaga ng lugar. Ang ganda talaga ng Blue Soil Hills mga guys. Kaya pag pumunta kayo dito, wag niyo talaga nga taligtaan na bisitahin tong lugar na to mga guys. Itong Blue Soil Hills dahil sobrang ganda talaga. Mga guys, pauwi na kami pabalik ng Manila at bago kami umuwi ay syempre dinaanan muna namin itong special na pasalubong galing dito sa Sagada, ang lemon pie. Sikat daw to mga guys, masarap daw to. Tikman natin. At ito din mga guys, dinaanan din namin ang Sagada Waving. Ayan, may naka-signage na Sagada Waving. Ang pinasok namin sa loob. Ito mga guys, binibenta nila mga hand-woven products. Ayan, so nakikita nyo naman, ang dami mga guys, pwede nyo siya, pwede kayo bumili, pasalubong doon sa mga kamag-anak nyo, mga friends nyo, sa lugar ninyo. Ako bumili ako ng mga pasalubong. Ito mga guys, ito bag, napakatibay nito mga guys. Ayan, hand-woven product siya mga guys. Ang tibay talaga nito. Ayan, tapos ito din may travel bag. Ginagawa din silang travel bag. Ang ganda niya mga guys. At marami pang mga products na ginagawa nila mga guys sa mga hand-woven. Ayan kita nyo naman. Napakaganda, napakatibay niyan. At eto na ang last sa dinaanan namin mga guys, pinuntahan namin ang inverted house. Bakit siya tinatawag na inverted house? From the word inverted, baliktad siya mga guys. Nakita nyo naman yung bintana niya, yung ceiling niya, diba, nasa baba. Supposed to be, dapat yung ceiling at bintana nasa taas, diba, nasa baba yung sahig. Pero baliktad yan mga guys, tingnan nyo naman, ayan baliktad siya na bahay mga guys, kaya tinatawag siya inverted house. Isa din to sa mga dinadayo na mga turista dito mga guys sa Sagada. Lahat talaga ng pumupunta sa Sagada ay dinaanan ito kasi napakaganda talaga niya tingnan at napaka-amazing. Ma-amaze ka talaga sa bahay kasi ang baliktad siya mga guys. Ngayon pa lang ako nakakita ng bahay na baliktad. Ayan kaya nagulat talaga ako at na-amaze ako. Na-curious ako kaya pumasok talaga ako sa loob. Kiningnan ko kung ano yung laman sa loob mga guys. Yeah. At pagpasok ko dito sa loob, ito yung nakita ko, tindahan siya. May mga tinda, iba't ibang tinda, may mga pagkain, may mga tubig, may mga kutkutin, pasalubong. Ayan, may mga hand-woven products din na binta dito, may mga tuyo, at kung ano-ano pa.